Ang mga larawang nakikita ninyo ngayon ay hindi galing sa isang mahirap na bansa o sa lugar na winasak ng digmaan. Ang mga eksenang ito ay mula mismo sa Moscow at sa malawak na lugar na kontrolado ng Russia. Noong nakaraang taglamig, paulit-ulit na ipinakita ng propaganda ng Russia ang mga video na nagsasabing mangangatog sa lamig ang Europe. Pero ngayon baliktad ang nangyari. Ang mismong Moscow ang nagyayelo. Bumagsak ang mga pangunahing sistema ng lungsod. Nasa state of emergency na ang mga infrastruktura. At sa maraming lugar, parang wala nang namamahala. Sa napakalawak na lugar, mula Rostov hanggang Crimea, mula Murmansk hanggang sa mga suburb ng kabisera, wala na ring tubig, wala nang kuryente, at tuluyang nawala na ang heating. Hindi ito simpleng masamang panahon. Hindi rin ito natural disaster. Ito ang perpektong bagyo ng Russia. Bunga ito ng digmaan, corruption, at matagal na kapabayaan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Habang nagpapalipad si Vladimir Putin ng bilyong dolyar na missiles para pabagsakin ang Ukraine, ang mga bulok na tubo sa ilalim ng sarili niyang kabisera ay hindi na kinaya ang pressure. Kaya pumutok 2:00 ng madaling araw. Makikita sa mga video na wasak ang mga konkretong kalsada. Bumuka ang lupa, parang sinisingil na ang lungsod. Walang syudad ang kayang tiisin ng ganitong bigat magpakailanman. At ngayon parang lumipat ng panig si General Winter. Ang dating propaganda na magyayelo ang Europe ay naging bangungot sa loob ng Moscow, ang puso mismo ng Russia. Pinakaapektado dito ang Moscow at ang mga industrial area sa paligid nito na dati ay itinuturing na pinakaligtas at pinakamatibay na bahagi ng bansa. Sa halos lahat ng distrito pumutok na ang mga hot water pipes na nasa ilalim ng lupa. Hindi nila kinaya ang sobrang pressure at biglaang pagbabago ng init. Ang mga kalsada naman ay naging ilog ng kumukulong tubig na umabot ng daan-daang metro. At nang tumama ang tubig na ito sa -28 degrees Celsius na hangin, agad itong naging makapal na usok na halos wala nang makita. Nagising ang mga residente hindi sa isang modernong lungsod, kundi sa parang eksena ng disaster movie. Walang init, walang proteksyon at walang takas. Kung titingnan ang teknikal na dahilan, lalabas ang matagal ng problema ng mga lungsod sa Russia, ang central heating system. Hindi tulad sa maraming bansa sa kanluran na may sariling heater ang bawat bahay o building. Sa Russia, ang buong lungsod ay ang nakakabit sa iilang malalaking power plants. Mula roon dumadaan ng init na kilometers long sa malalaking tubo sa ilalim ng lupa. Kaya naman kapag pumalya ang sistemang ito, sabay-sabay bumabagsak ang lahat. At yun mismo ang nangyari ngayon sa Moscow. Ang problema sa heating system ng Russia ay ganito lang kasimple. Parang mahabang kadena lang ito. Ibig sabihin kapag may isang tubo lang na pumutok sa pangunahing linya, sabay-sabay na nawawalan ng init ang libo-libong building na nakakabit dito. Parang domino. Isa lang ang bumagsak, sunod-sunod na ang lahat. Ito mismo ang nangyari sa Chekhov District dahil sa mga lumang tubo na galing pa sa panahon ng Soviet era, napilitan ang mga autoridad na magdeklara ng state of emergency sa loob ng 1 week. Sa lamig na -23 degrees Celsius, mahigit 110 buildings, malalaking apartment blocks na tinitirhan ng tens of thousands na tao ang biglang nawalan ng init. Ngayon ang tanong, bakit ngayon ito nangyari? Simple lang ang sagot. Hindi nakikinig ang panahon at physics sa politika. Ang -28 degrees Celsius ay kritikal na punto para sa metal. Kapag nawalan ng kuryente at huminto ang circulation pumps, ang tubig sa loob ng mga tubo ay mabilis na lumalamig. Habang papalapit sa pagyayelo ang tubig, lumalaki ang volume nito. Pero ang mga lumang cast iron pipes na kinain na ng kalawang hindi na kayang mag-adjust o bumaluktot. Ang resulta, isang malakas na pagsabog mula sa loob ng tubo palabas. Ito ang tinatawag na hydraulic shock. Sa mas matinding lamig na umaabot sa -30 degrees Celsius, lalo pang lumalala ang problema. Isipin ito, ang tubig sa loob ng tubo ay halos 100 degrees habang ang labas ay sobrang lamig. Ang biglang diferensya ng init ay nagpapahina sa metal hanggang sa tuluyan itong bumigay. Ang mas masakit na katotohanan, ang billions of rubles na ginastos para sirain ang energy infrastructure ng Ukraine ay pera ring hindi ginamit para ayusin ang sariling mga tubo, para sa corrosion-resistant coatings, tamang insulation at maintenance. Dahil sa kapabayaan, ang metal na dapat matibay ay sumasabog kahit sa maliit na pagbabago ng pressure.
Ipinapakita nito na ang sistema ng Russia ay hindi lang bagsak sa digmaan, kundi bagsak pati sa engineering at maintenance. Ang mga eksena sa mga industrial suburb ng Moscow tulad ng Podolsk, Zaraisk at Khimki ay hindi gawa ng sabotage. Hindi ito atake ng Ukraine. Ito ay natural na pagbagsak ng infrastrukturang pinabayaan sa loob ng maraming dekada. At hindi pa doon natapos ang problema. Dahil wala ng heating, maraming tao ang sabay-sabay gumamit ng electric heaters. Dahil dito, ang mga lumang transformer, mga modelong galing pa noong 1970s, ay biglang na-overload. Ang load ay umabot sa mahigit 150% ng kaya nila. Natunaw ang loob ng mga transformer na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Sa huli ang Moscow ay hindi sinira ng kaaway. Ito ay bumagsak sa sarili nitong bigat-bigat ng digmaan, kapabayaan, at mahabang taon na hindi pag-aalaga sa sarili nitong lungsod. Sa timog naman sa lungsod ng Gukovo, bahagi ng Rostov Oblast, iba man ang itsura ng krisis, pareho pa rin ang nararamdaman ng mga tao, matinding desperasyon. Mahalagang lugar ang Gukovo dahil dinaanan ito ng supply at logistics ng Russian Army papunta sa Ukraine. Pero ang nakikita sa mga video ay hindi modernong lungsod. Para itong lumang baryo noong Middle Ages. Makikita ang mga tao na may dalang timba at galon, nakapila ng daan-daang metro, naghihintay ng kaunting tubig mula sa mga water tanker. Sa loob ng 4 days, walang umaagos na tubig sa lungsod. Pareho pa rin ang dahilan. Ang water system na ginagamit nila ay galing pa sa Soviet era. Lampas 30 years na itong lampas sa dapat na gamit at tuluyan nang nasira dahil sa paggalaw ng lupa at sobrang lamig. Habang nagrereklamo ang mga mamamayan sa social media na parang hindi pa dumarating ang 21st century sa Russia, mas lalong masakit isipin na pinapanood lang ito ni Vladimir Putin mula sa kanyang $700 million yacht. Habang napipilitang tunawin ng mga tao ang niebe para lang may mainom, ang mga pangarap ng Kremlin tungkol sa global power ay nadudurog sa maputik at tuyong mga kalsada ng Rostov. At hindi lang tubig ang problema. Ang buong power system ng Russia, ang tinatawag na Unified Power System, ay umabot na rin sa limitasyon nito. Ang mga transmission lines na halos 60 years nang hindi napapalitan ay kinain na ng kalawang. Dagdag pa rito ang sobrang bigat ng yelo sa mga kable, kaya isa-isang napuputol ang mga linya. Kapag bumagsak ang kuryente sa isang rehiyon, dapat sana ay tutulungan ito ng ibang rehiyon. Pero dahil sira na ang mga linya, bawat lungsod ay nagiging hiwalay na isla ng kuryente at kusa ring bumabagsak. Malinaw ang ipinapakita nito. Ang Russia ay nasasakal na sa logistics at infrastruktura. Makikita rin ito sa hilaga sa lungsod ng Murmansk, isang lugar na napakahalaga sa militar. Dito nakabase ang Northern Fleet ng Russia at ang mga strategic bombers na may nuclear capability. Pero sa kabila ng kahalagahang ito, ang lungsod at mga base militar ay lubog sa dilim. Ang mga poste ng kuryente na hindi napalitan sa loob ng 60 years ay nabali ng bigat ng yelo, parang mga posporo. Hindi na kayang itago ng desperadong pahayag ni Andrei Chibis kung gaano kabigat ang sitwasyon. Sa Murmansk, ang mga ospital at mahahalagang pasilidad ng militar ay lumipat na sa diesel generators para lang magpatuloy ang operasyon. Habang hinahamon ng Russia ang mundo gamit ang hypersonic missiles, nakalimutan naman nitong palitan ang mga poste ng kuryente na nagbibigay lakas sa sarili nitong strategic airbase. May ilang kalsada na bahagyang maliwanag pero kakaunti lang iyon. Karamihan ng mga bahay at tirahan ay lubog sa dilim. Ang buong lungsod ay parang eksena sa post-apocalyptic na pelikula. At malinaw ito, hindi ito panlabas na pag-atake. Ito ay pagkabulok mula sa loob. Ang pagbagsak ng infrastruktura ay hindi lang tungkol sa giniginaw ang mga tao o nawalan ng ilaw. Nagdudulot ito ng domino effect na humihinto sa galaw ng buong estado mula serbisyo publiko hanggang seguridad. Patunay dito ang insidente sa Nizhny Novgorod. Bumagsak ang bubong ng isang shopping center dahil sa bigat ng niebe at may mga taong natrap sa ilalim ng guho. Hindi ito sabotage. Ito ay resulta ng kawalan ng maayos na inspection building permits na nakuha sa suhulan at bagsak na engineering standards. Ibig sabihin hindi na kayang tiisin ng infrastruktura ng Russia kahit ang normal na klima ng sarili nitong bansa. Kaya ano ang ginagawa ng Kremlin sa harap ng napakalaking krisis na ito? Simple lang ang sagot, manipulasyon at kasinungalingan tulad ng dati. Sinusubukan ng mga opisyal na lokohin ng publiko sa pagsasabing ang sabay-sabay na pagbagsak mula Murmansk
hanggang Belgorod, mula Bryansk hanggang Crimea ay scheduled maintenance. Pero sa totoo lang, imposible ang sabay-sabay na maintenance sa buong bansa habang minus 30 degrees Celsius ang lamig. Ito ay desperadong propaganda para pigilan ang panik at itago ang kawalan ng kakayahan ng rehimen. Batay sa mga datos na lumalabas, ang mga rehiyong tinatakan bilang planned work ay talagang may kakulangan sa spare parts at system failures. At dito lumilitaw ang isa pang mahalagang katotohanan. Ang Russia ay hindi lang nahaharap sa krisis sa kuryente o init. Ito ay nasasakal na sa logistics at teknolohiya. At habang lumalala ang lamig, lalo ring nauubos ang oras. Ang paniniwala ng Russia na ililigtas kami ng China ay nagyelo na rin, kasabay ng lamig at epekto ng Western sanctions. Dahil sa mga parusa hindi na nakakapasok sa Russia, ang mahahalagang gamit tulad ng high voltage circuit breakers at control software mula sa malalaking kumpanya gaya ng Siemens at ABB. Ito ang mga piyesang kailangan para gumana ang kuryente at heating systems. Sinubukan ng Russia na palitan ang mga ito ng Chinese-made parts. Pero ayon sa mga ulat sa field, hindi kayang tiisin ng maraming Chinese components ang sobrang lamig, lalo na sa minus 30 degrees Celsius pababa. Mas mahina ang tolerance nila kumpara sa dating Soviet at Russian standards. Ang resulta, sa lungsod ng Severov mahigit 17,000 katao ang giniginaw. Sa Sakha Republic tuluyang tumigil ang heating systems dahil sa kakulangan ng budget at sirang teknolohiya. Ito ang malinaw na epekto ng technological at logistical strangulation. At mas masahol pa ang epekto nito sa military logistics. Ang mga tren sa linya ng Krasnodar at Rostov ay naipit sa niebe. Ang mga riles na nagdadala ng bala at gasolina papunta sa Ukrainian front ay natigil, kasabay ng pagbagsak ng civilian infrastructure. Sa border ng Kazakhstan nabuo ang pila ng mahigit 5,000 trucks. Hindi makausad ang mga truck na may dalang spare parts. Ang mga konvoy na may pagkain ay nagyeyelo sa daan. Ibig sabihin barado na ang breeding tube ng Russia. Ang backbone ng logistics ng bansa ay nabali ng General Winter. Dahil dito, tumataas ang presyo ng pagkain, nauubos ang laman ng mga supermarket, ramdam ng ordinaryong mamamayan ng krisis araw-araw. Ito ang direktang epekto ng logistical collapse sa ekonomiya ng sibilyan. Kung titingnan ang ekonomiya, makikita ang pinakamalinaw na bersyon ng guns or butter problem. Simple lang ito ipaliwanag. Ang dahilan kung bakit bumabagsak ang infrastruktura ng Russia ngayon ay hindi ang panahon at hindi rin ng Ukraine. Ito ay desisyon ng Moscow mismo. Sa halip na ayusin ang sariling heating systems at palitan ng mga kalawangin na tubo, ginastos ng Estado ang bilyon-bilyong dolyar para sirain ang mga lungsod ng Ukraine. At ngayon habang nagyeyelo ang sarili nilang mga lungsod, lumalabas ang tanong na hindi na maiiwasan. Saan talaga napunta ang pera ng Russia? At dito nagsisimula ang simpleng math. Ang presyo ng isang Iskander missile na pinaputok papuntang Ukraine ay humigit kumulang 3 to 5 million dollars. Sa halagang iyon, pwede nang palitan ang lahat ng pangunahing tubo ng isang industrial city tulad ng Podolsk. Sa madaling salita, isinugal ni Vladimir Putin ang budget ng pag-init ng kanyang mga mamamayan sa digmaan at natalo siya sa sugal na iyon. Ang maruming tubig na umaagos mula sa nagyayelong mga tubo sa ghost town ng Tiksi at ang mga taong walang magawa kundi tiisin ang lamig, yan ang tunay na bayad ng desisyong iyon. Kapag tiningnan ang mas malaking larawan, malinaw na bigong-biguri ng New Order na gustong ipatupad ng Russia sa mga teritoryong sinakop nito. Habang ganito ang kalagayan ng mga lungsod sa loob ng Russia, ang sitwasyon naman sa Crimea at sa Donbas na sinasabi nilang pinalaya at idineklarang bahagi ng Russia ay isang humanitarian disaster. Sa ilang lugar ng Crimea, may curfew. Mahigit 17,000 katao ang walang kuryente dahil sa niebe at bagyo. Ang ipinangako ng Russia ay kaunlaran. Ang dumating ay wasak na sibilisasyon. Walang tubig, walang kuryente, walang kinabukasan. Hindi lang watawat ang dinala ng Russia sa mga sinakop na lugar, pati ang sarili nitong gulo at pagkabulok. Isa sa pinakakapansin-pansing resulta ng krisis na ito ay ang karma o tinatawag na boomerang effect. Alalahanin, sa simula ng digmaan, paulit-ulit na nagbanta ang propaganda ng Russia sa Europe nang magyeyelo kayo, kasabay ng mga nanlilibak na video. Target ng Russia ang energy infrastructure ng Ukraine para lamigin ang mga sibilyan. Pero ngayon, Ryazan ang nagyeyelo, Podolsk ang nagyeyelo, Moscow mismo ang nagyeyelo.
Bihira magbigay ang kasaysayan ng ganitong poetic justice. Ang mga taong nagpapatama ng missile sa power plants ng Ukraine hindi na kayang painitin ang sarili nilang radiator sa bahay. Ang doktrinang energy as a weapon ng Russia ay bumalik at tumama sa sarili nilang mamamayan. Ngayon inani nila ang kanilang itinanim sa pinakamabigat na paraan. Sa usaping psikologika at propaganda, ito ay turning point para sa rehimen ni Putin. Ang tahimik na kasunduan niya sa mga tao ay simple lang noon. Sumunod kayo sa politika at bibigyan ko kayo ng stability at seguridad. Pero sa puso mismo ng Moscow, habang nagyeyelo ang mga tao sa loob ng kanilang bahay at kumukulong tubig ang bumabaha sa mga kalsada, napunit ang kasunduang iyon sa harap ng milyon-milyon. Noong gabing yon, nawala ang pangako ng stability. At sa unang pagkakataon, ang pisikal na pinsala ng digmaan ay direktang pumasok sa mga kwarto at kama ng ordinaryong Russian civilians. Habang umiiyak ang mga tao sa social media at sinasabing 4 na kumot na ang gamit nila sa pagtulog, isang mas masakit na katotohanan ang lumalabas. Hindi na sila kayang protektahan ng Estado. Ito ay hindi lang pagbagsak ng kaginhawaan. Ito ay pagbagsak ng tiwala ng mga tao sa gobyerno. At mas delikado pa rito, ang pagbagsak ng infrastruktura sa mga strategic na lugar tulad ng Murmansk ay nagbubukas ng malaking butas sa depensa ng Russia. Isipin ito, ang isang bansang tinatawag na superpower ay hindi kayang magbigay ng tuloy-tuloy na kuryente sa sarili nitong nuclear submarine bases at bomber aircraft. Sa puntong ito, ang Russia ay mukhang paper tiger, malakas sa salita pero marupok sa loob. Napapansin ito ng NATO at ng Western intelligence. Nakikita nila na ang pinakamahinang bahagi ng Russia ay hindi ang kalaban sa labas, kundi ang kalawang at pagkabulok sa loob ng sariling sistema. Ang likod bahay ng Russia ay hindi naligtas, hindi dahil sa kaaway, kundi dahil sa bulok na metal at pinabayaang infrastruktura. Sa huli, ang magpapabagsak sa Russia ay hindi lang modernong tangke, mga fighter jet o ang tapang ng Ukraine. Ang tunay na tatapos sa Russia ay ang tuloy-tuloy na pagkabulok sa loob nito mismo. Bawat pumutok na tubo, bawat nabuwal na poste ng kuryente, at bawat lungsod na nawalan ng tubig. Lahat ng iyan ay patunay na gumagalaw na ang lupa sa ilalim ng rehimen ni Vladimir Putin. Ang dilim at lamig na akala ng marami ay para lang sa mga lungsod ng Ukraine, bumalot na ngayon sa mga lungsod ng Russia, parang puting kumot ng niebe. At sa sandaling iyon nabura ang pinakamalaking pangako ng Kremlin sa mga tao nito, stability at security. Ang mga ilaw na namatay at ang mga radiator na nagyelo noong gabing iyon ay hindi lang aksidente. Isa itong babala. Isang babalang malinaw ang mensahe sa mga mamamayan ng Russia. Wala nang ligtas na lugar. Nagyayelo ang imperyo at ang digmaan ay nasa loob na ng inyong tahanan. Ngayon ang tanong, ano ang ginagawa ng Russia ngayong nagsisimula silang magyelo? Sa ngayon, ang Russia ay hindi tunay na inaayos ang ugat ng problema. Ang ginagawa nila ay pansamantala at pang-emergency lang. Una, emergency mode, hindi permanent solution. Nagde-declare ng state of emergency sa mga lungsod. Nililipat ang mga ospital at military bases sa diesel generators. Nagpapadala ng water tankers at temporary heaters. Naglalabas ng press statements para pakalmahin ang tao. Pero tandaan, lahat ito ay pansamantala lang. Hindi nito inaayos ang sirang tubo, luma na grid at bulok na sistema. Ikalawa, tinatago ang totoong lawak ng problema. Tinatawag ng gobyerno ang sabay-sabay na pagbagsak bilang scheduled maintenance. Pinipigilan ang panik sa pamamagitan ng propaganda. Iniiwasan ang pag-amin na kulang ang pyesa at pondo. Ibig sabihin mas inuuna ang kontrol sa narrative kaysa pag-ayos ng sistema. Ikatlo, pinipili pa rin ang digmaan kaysa mamamayan. Patuloy ang malaking gastos sa missiles at military operations. Hindi inuuna ang pagpapalit ng tubo, poste at transformer. Ang budget ay nasa gera, hindi sa heating at kuryente. Sa madaling salita, pinipili pa rin ng Estado ang digmaan kahit giniginaw na ang sarili nilang mga tao. Ano ang mangyayari kung hindi ito tumigil? Kung magpapatuloy ito, lalala ang krisis at sunod-sunod ang epekto. Una, mas maraming lungsod ang mawawalan ng init at kuryente. Mas maraming tubo ang puputok, mas maraming transformer ang sasabog, mas maraming bahay ang magiging hindi natirahan. Ito ay chain reaction. Isang sira, susunod ang marami. Ikalawa, tataas ang galit at takot ng mamamayan. Mawawala ang tiwala sa gobyerno. Lalakas ang reklamo at protesta. Magiging psychological breaking point para sa maraming pamilya.
Kapag ang tao ay giniginaw sa sariling bahay, hindi na propaganda ang pakikinggan, kundi ang realidad. Ikatlo, mahihinto ang ekonomiya at logistics, mababarahan ang transport ng pagkain at gasolina, tataas ang presyo ng bilihin, mauubos ang laman ng mga tindahan, ang bansa ay hihinto sa galaw. Ikaapat, lalantad ang kahinaan ng estado at militar, bases na walang kuryente, riles na hindi gumagana, supply lines na napuputol. Para sa labas ng mundo, malinaw ito. Ang estado ay marupok sa loob. Ikalima, posibleng political at social breakdown. Kapag sabay-sabay ang lamig, gutom, dilim, kawalan ng tiwala, ang susunod ay kaguluhan, regional breakdown o malalim na krisis sa pamumuno. Hindi ito biglaan, pero hindi na rin mapipigilan kapag umabot sa tipping point. Pinakasimpleng buod ngayon. Nag-e-emergency lang ang Russia, tinatakpan ang problema, inuuna pa rin ang digmaan. Kung hindi ito titigil, lalawak ang pagyeyelo, babagsak ang infrastruktura, mawawala ang tiwala ng tao, hihina ang estado mula sa loob. At sa huli, ang lamig ang magiging kalaban na hindi kayang bombahin o takutin. Ito ang klase ng krisis na hindi pumapatay sa isang bansa sa isang gabi, pero unti-unting sinisira ito araw-araw. Ngayon, tinutulungan ba ang Russia ng ibang bansa? Sa totoo lang, hindi talaga. Walang bansa na seryosong tumutulong para ayusin ang nagyeyelong problema ng Russia, lalo na sa infrastruktura, heating at kuryente. Bakit walang tulong? Una, sarado ang kanluran ng mga bansang tulad ng United States, Germany, European Union. Hindi tutulong dahil may sanctions, ayaw pondohan ng bansang may digmaan, ayaw palakasin ang kakayahan ng Russia. Kahit humanitarian level infrastructure help, wala. Ikalawa, China ay hindi rescue partner. Ang China, hindi nagbibigay ng malaking tulong, walang emergency infrastructure teams, walang malaking bailout. Ang ginagawa lang ng China, bumili ng murang langis, magbenta ng limitadong pyesa na madalas hindi kaya ang sobrang lamig. Hindi ito tulong para iligtas ang Russia. Ito ay business lang. Ikatlo, kaalyado sa papel. Tahimik sa totoo mga bansang tinatawag na kaibigan ng Russia. Iran, may sariling problema. North Korea, walang kakayahan. Belarus, umaasa rin sa Russia. Wala sa kanila ang may teknolohiya, may pondo, may kakayahang ayusin ang Russian heating system. Ano lang ang meron ngayon? Ang meron lang ay kaunting humanitarian talk, walang aksyon, walang konkretong tulong. Kaya ang Russia ay umaasa sa sarili nag-aayos gamit ang lumang pyesa. Nagpapatch lang ng sira, hindi nagre-rebuild. Ano ang ibig sabihin nito? Sa pinakasimpleng salita, nagyeyelo ang Russia mag-isa. Walang Western help, Chinese rescue, allied infrastructure support. At kapag ang isang bansa ay may digmaan, may sanctions, may sirang infrastruktura, at walang tumutulong, mas mabilis ang pagbagsak mula sa loob. Isang pangbatang halimbawa, parang ganito lang iyan. Nasira ang bahay mo, Russia. Malamig at walang heater. Lahat ng kapitbahay mo ay galit o takot, may isa na nagbebenta ng kumot, China. Pero ayaw mag-ayos ng bahay mo. Walang gustong pumasok at tumulong, ikaw lang ang giniginaw.